Ngayon, babalikan natin ang fantasy musical, The Lion King. Mga spoiler sa unahan. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng African Pride Lands, bilang mga hayop mula sa lahat ng sulok ng kaharian. Magsimula sa isang paglalakbay sa Pride Rock, si Haring Mufasa, ang pinuno ng Pride Lands, ay tumitingin sa kanyang kaharian bilang si Rafiki, ang kanyang tagapayo, at shaman, dumating upang simulan ang isang seremonya. Mufasa nuzzle sa kanyang reyna, Sarabi, na duyan ang kanilang bagong silang na anak, Simba. Si Rafiki ay matagumpay na itinaas si Simba sa hangin sa ibabaw ng bato. Ang mga hayop sa kaharian ay nagsasaya sa pagdiriwang, yumuyuko bilang parangal sa bagong prinsipe. Isang maliit na daga ang dumadaloy sa ilang, sa kalaunan ay nakatagpo si Scar, ang seloso ni Mufasa, at nakakatakot na kapatid. Bago pa mapatay ni Scar ang daga, isang hornbill, si Zazu, ang hamarang, na nagpahayag ng pagdating ng Mufasa, na hindi nasisiyahan na hindi dumalo si Scar sa seremonya. Tumanggi si Scar na sumagot sa kahit kanino at kumain ng Zazu, na pinigilan lamang ni Mufasa, na humihingi ng sagot sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ipinahayag ni Scar ang kanyang pagkadismaya sa pagkakit sa kanyang pwesto sa trono. Ngayong ipinanganak na si Simba, hinimok ni Mufasa si Scar na huwag talikuran ang pamilya, kundi si Scar, nagbabala kay Mufasa na huwag siyang talikuran. Umatras si Scar mula sa paghamon sa kanyang kapatid para sa trono, sa paniniwalang nakuha niya ang utak, habang ang kanyang kapatid ay nakakuha ng lakas. Pinaalalahanan ni Mufasa si Scar na balang araw ay mamamahala si Simba sa kaharian, kung saan sinabi ni Scar, mabuhay ang hari. Umalis si Scar sa kanyang kuweba, ngunit tumanggi si Mufasa na paalisin ang kanyang kapatid sa kanilang tahanan, isang bagay, hinding-hindi magbabago iyon hanggat siya ay hari. Sa kanyang puno, si Rafiki ay gumagamit ng kalapit na mga bug para gumawa ng drawing ng Simba. Makalipas ang ilang panahon, si Simba ay isa na ngayong sabik na anak, desperado na sa pakikipagsapalaran. Maaga niyang ginigising ang kanyang ama sa pag-asang magagawa nila ng magkasama, ngunit ginagamit ni Mufasa ang sandali bilang isang pagkakataon upang turuan ang kanyang anak ng mahahalagang aral tungkol sa kung paano maging isang hari. Ipinaliwanag niya na lahat ng bagay na nahawakan ng liwanag sa Pride Lands ay para sa kanila na protektahan, ngunit ang anumang lampas ay ipinagbabawal. Sinabi niya sa kanyang anak na ang bawat hayop ay konektado sa bilog ng buhay, isang mazeland, balanse ng buhay at kamatayan na igagalang at poprotektahan ng isang mabuting hari. Pinutol ni Zazu ang bonding ng mag-ama upang ibigay kay Mufasa ang ulat sa umaga. Ma-recap dito, mayroon kaming isang maliit na hamon na tatagal ng 5 segundo, at ito ay magbabago, ang iyong buhay magpakailanman. Handa ka na? Ang kailangan mo lang gawin ay mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell, at matatanggap mo 10 libreng taon ng swerte. Kasing simple noon. Sa pagkagambala ni Zazu, ginagamit ni Mufasa ang sandali bilang pagkakataon para turuan si Simba kung paano manghuli. Matagumpay na naibaba ni Simba si Zazu, ngunit mabilis na bumalik ang ibon upang iulat ang mga hina na iyon, ay nangangaso sa lugar. Inutusan ni Mufasa si Zazu na iuwi si Simba kay Sarabi at sa iba pang mga anak. Lumaban si Simba ngunit atubili na umuwi. Bumalik sa Pride Rock, iniwan ni Zazu si Simba para makipaglaro sa iba pang mga anak, ngunit naabala si Simba, sinusubukang makahuli ng lumilipad na salagubang. Ang kanyang pagkabigo ay napunta sa kanya sa hideout ni Scar, kung saan ang kanyang tiyuhin ay nag-aalok ng ilang mga batang prinsipe. Payo, umuwi ka na. Sinabi ni Simba kay Scar ang tungkol sa lahat ng ipinakita sa kanya ng kanyang ama, na iniisip kung gaano iyon kakaiba. Siya ang mag-uutos kay Scar kapag hari na siya, isang ideya na ikinagalit ni Scar. Kapag si Simba ay nagpakita ng pagkamausisa tungkol sa kung ano ang nasa kabila ng abot tanaw, sinabi ni Scar na ito ay isang libingan ng elepante. Minamanipula ang anak upang pumunta doon laban sa kagustuhan ng kanyang ama. Pinutol ni Simba ang paliligo ng kanyang matalik na kaibigan na si Nala, na sinasabing pupunta sila sa butas sa pagdidilig. Ngunit nang aalis na sila, pinilit ni Sarabi na samahan siya ni Zazu, o hindi, pumunta sa lahat. Sa daan, ibinunyag ni Simba kay Nala kung saan sila pupunta. Nagplano sina Simba at Nala na palayasin si Zazu, na nag-iisip na ang mag-asawa ay ikakasal balang araw. Parehong iginiit ni na Simba at Nala na hinding-hindi mangyayari iyon, magkaibigan sila. Ngunit ipinaalala ni Zazu sa kanila na ito ay tradisyon, at kung tumanggi si Simba,
siya ay magiging isang kaayla-hilakbot, hari. Inanunsyo ni Simba na kapag naging hari na siya, babaguhin niya ang mga patakaran at gagawin ang mga bagay sa kanya, daan sa pagkataranta ni Zazu. Sa tulong ng iba pang mga hayop, nawala sina Simba at Nala si Zazu at napunta sa makasalanan, libingan ng elepante na walang kasama. Sa daan, nag-away sila, kasama si Nala na muling pinabagsak si Simba ng kaunting pagsisikap. Habang ginalugad ang mga labi, isang pakete ng mga hina na pinamumunuan ni Shenzi, Kamari, at Azizi ang nakahanap ng mga leon. Napagtatanto na si Simba ay anak ng hari, ang mga hina ay handang patayin at kainin siya. Ngunit binalaan sila ni Zazu na ang pagpatay kay Simba ay magsisimula ng digmaan kay Mufasa. Ang mga hina, hindi nabigla, ay nagtangkang patayin si Simba habang sinusubukan ni Zazu na gambolain at pigilan ang sapat na haba ang mga hina para makatakas ang mga anak. Sa kalaunan ay natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng pack. Ginawa ni Simba ang kanyang pinakamahusay na dagandong, ngunit pinagtatawanan siya ng mga hina. Isang mas malakas na dagandong ang umaalingaw-ngaw kapag sinubukan niyang muli, at tumalon si Mufasa upang labanan ang mga hina. Binalaan niya si Shenzi sa mga kahihinatnan kung ang mga hina ay lalapit muli sa Simba. Inuwi ni Mufasa ang mga anak, ngunit nagalit siya kay Simba. Inutusan niya si Zazu na ibalik si Nala sa Pride Rock bago ipahayag ang kanyang pagkabigo sa Simba para sa paglalagay ng kinabukasan ng pagmamalaki sa panganib. Sinubukan ng Cub na bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon, na nagpapaliwanag na sinusubukan niyang maging matapang tulad ni Mufasa. Inihayag ni Mufasa na siya ay matapang lamang kapag kailangan niya. Ngayon, natatakot siyang mawala ang kanyang anak. Napagtanto ni Simba na kahit ang mga hari ay maaaring matakot. Tumingala sina Mufasa at Simba sa mga bituin, kasama ni Mufasa na ibinunyag na ang mga dakilang hari ng ang nakaraan ay tumitingin sa kanila mula sa langit. Sinabi niya kay Simba na sasamahan niya siya balang araw at gagabayan si Simba kapag naramdaman niyang nag-iisa siya. Samantala, dumating si Scar sa hideout ng hina habang nagrereklamo ang pack tungkol sa kakulangan nila, pagkain. Ipinahayag ni Scar ang kanyang pagkabigo na hindi kayang patayin ng mga hina ang dalawang anak na kamay. Inihatid sa kanila. Nangako siya sa mga hina ng walang katapusang supply ng pagkain mula sa Pride Lands kung tutulong sila. Pinatay niya sina Mufasa at Simba, na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng trono. Palibhas ay kumbinsido sa kanyang alok, ang mga hina ay sabik na sumang-ayon na tumulong. Kinabukasan, dinala ni Scar si Simba sa isang walang laman na bangin para turuan si Simba kung paano umungol, isang sigurado, paraan para mapabilib ang kanyang ama. Kung kaya niyang makabisado ang kanyang dagandong, hindi na siya tatawaging batang anak. Iniwan ni Scar si Simba para sanayin ang kanyang dagandong, ngunit lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Sa itaas ng bangin, naghihintay ang mga hina sa hudyat ni Scar. Habang ginagawa ni Simba ang kanyang dagandong, napansin niyang may mali. Nagsisimulang gumuho ang mga mukha ng bato. Nagsisimulang manginig ang lupa. Tumingala si Simba sa bangin upang makita ang isang wildebeest stampede na papunta sa kanyang daraanan. Hinabol ng mga hina ang wildebeest sa bangin, na pinilit na tumakas si Simba para sa kanyang buhay. Nakapagtago ang maliit na anak sa likod ng isang bato. Sa Pride Rock, sinabi ni Scar kay Mufasa na si Simba ay nahuli sa stampede. Nagmamadali sina Zazu at Mufasa para iligtas siya. Nang nawasak ang bato, umakyat si Simba sa isang puno para sa kaligtasan, ngunit nagbabanta ang rumaragasang wildebeest para itumba ito. Hinanap ni Zazu ang anak, tinitiyak sa kanya na darating ang tulong. Si Mufasa ay nagmamadaling bumaba upang tulungan ang kanyang anak, at pinaalis ni Scar si Zazu upang bigyan ng babala ang Pride. Tinapang ni Mufasa ang stampede, iniligtas si Simba, ngunit hindi nagtagal ay natangay ang hari ng rumaragasang wildebeest. Si Simba ay nanonood habang si Mufasa ay tumalon mula sa labanan, na umaakyat sa bato. Naabot niya ang tuktok ng bangin, ngunit hindi niya maitayo ang sarili, humihingi ng tulong kay Scar. Ibinaon ng gutom sa kapangyarihan na peklat ang kanyang mga kuko sa mga paa ni Mufasa, nag-aalok ng isang masama, mahabang buhay, ang hari, bago itinapon ang kanyang kapatid sa kanyang kamatayan. Si Simba ay nanonood habang ang kanyang ama ay nahulog sa stampede. Sa kinahinatnan, si Simba ay nagmamadaling pumasok sa bangin upang hanapin ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Ang nawasak na anak ay nagmakaawa sa kanyang ama na gumising, ngunit huli na ang lahat. Si Simba ay nakapatong sa mga bisig ng kanyang ama nang dumating si Scar, na kinukumbinsi si Simba na siya ang dahilan kung bakit namatay si Mufasa.
Sinabi niya na si Simba ay napatunayang ang sukdulang pagkabigo sa kanyang mga magulang at sa kanyang pride. Hinihikayat si Simba na tumakas at hindi na bumalik. Takot na takot, ginawa iyon ni Simba. Dumating ang mga hina, at sinabihan sila ni Scar na patayin si Simba. Hinahabol ng mga hina ang anak hanggang sa tuktok ng bangin, na pinalipad siya sa gilid. Inutusan ni Shenzi sina Kamari at Azizi na bumaba at siguraduhing patay na siya. Ngunit ang mga hina, ipagpalagay na ang cub ay hindi posibleng nakaligtas sa pagkahulog. At walang gustong gawin ang paglalakbay upang suriin. Nakipagkasundo sila na magsinungaling kay Shenzi at umalis, hindi alam na nakaligtas si Simba sa pagkahulog. Sinimulan ni Simba ang kanyang paglalakbay sa pagkatapon, pag-alagala sa ilang. Sa Pride Rock, ibinalita ni Scar ang pagkamatay ni Mufasa sa mga leon at ibinunyag na si Simba din namatay. Nagpapanggap siya ng kalungkutan na hindi niya napigilan ang insidente, ngunit kinuha niya lugar bilang bagong hari ng Pride Lands. Ipinaliwanag niya na hindi niya kayang hawakan ang pasanin ng mag-isa, at ibinalita na gagawin ng mga hina, tumulong upang matiyak ang kaligtasan ng Pride. Habang ipinagdiriwang ni Scar ang kanyang koronasyon, sina Zazu at Rafiki ay nanunood mula sa malayo, nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Sa desyerto, naglalakad mag-isa si Simba. Dahil sa pagod, tuluyan na siyang nahimatay. Nang maglaon, isang kawan ng mga buwitter ang sumusubok na kumain ng Simba, ngunit nagambala lamang ng meerkat at warthog. Duo Timon at Pumbaa, na tinatakot sila. Napagtatanto na nag-iisa ang batang leon, nagpasya sina Timon at Pumbaa na ampunin ang batang leon bilang kanila. Ang pagkakaroon ng isang nakakatakot at malakas na pang-adultong leon sa kanilang panig. Nang magising si Simba, nanlulumo pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang ama, ngunit sina Timon at ipinakilala ni Pumbaa ang cub sa kanilang moto sa buhay, Hakuna Matata. Sa mga taong ito, ang buhay ay tungkol sa paglimot sa nakaraan, pagsagot sa walang sinuman, at pamumuhay nang walang pag-aalala o responsibilidad. Upang protektahan ang kanilang mga kaibigan, ipinakilala ni Timon at Pumbaa si Simba sa mundo ng pagkain ng mga surot. At sa paglipas ng panahon, siya ay nagiging malapit na kaibigan sa kanila, na pinagtibay ang kanilang walang malasakit na pilosopiya sa buhay. Habang siya ay lumaki bilang isang matanda, sa Pride Lands, tinatakasan ng mga wildebeest si Scar at ang mga gutom na hina. Si Nala ay sumama kay Sarabi at sa mga leon habang si Zazu ay tahimik na nagbibigay ng ulat sa umaga, na inilalantad, na naubos na ng mga hina ang halos lahat ng pagkain at yaman sa lupain. Itinaboy ng mga hina si Zazu nang dumating si Scar sa Pride Rock. Sinubukan ni Nala na kumbinsihin si Sarabi na lumaban, ngunit tumanggi si Sarabi na suwayin ang tradisyon. Si Scar ay ang hari, at hindi nila dapat iwanan ang kanilang tahanan. Tiniyak ni Sarabi kay Nala na darating ang kanilang oras, ngunit kailangan nilang maghintay. Tinawag ni Scar si Sarabi, ipinagmamalaki na nagawa niya ang pagpatay. Hindi na siya haamon bilang hari, hinihiling ni Scar na maging reyna niya si Sarabi, ang tanging paraan upang matiyak na iginagalang ng ibang mga leon, at tanggapin siya bilang pinuno. Ngunit tinanggihan ni Sarabi ang kanyang mga pagsulong, na nangakong hindi magiging kanyang reyna. Pinaparusahan siya ni Scar sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga leon ay kumakain pagkatapos ng mga hina, ibig sabihin ay nakukuha nila ang mga scrap. Nang gabing iyon, lumabas si Nala sa Pride Rock habang natutulog ang mga leon. Habang iniiwasan niya ang mga gumagala-gala na hina, nakita ni Zazu si Nala, hinihimok siyang matulog muli. Tumanggi si Nala, nagtatago kay Scar, na tila hinahanap siya. Inabala ni Zazu si Scar at ang mga hina, na nagpapahintulot kay Nala na makatakas sa Pride Lands nang hindi nasaktan. Pinapanood siya ni Sarabi. Sa ilang, ipinaliwanag ni Timon at Pumbaa kay Simba ang kanilang pagkaunawa sa circle ng buhay, o kung tawagin nila, isang walang kabuluhang linya ng kawalang interes. Para sa kanila, ang buhay ay isang linya kung saan maaari mong gawin ang anumang bagay na walang kahihinatnan sa sinuman. Hiniling ni Timon at Pumbaa kay Simba na planuhin kung ano ang kanilang gagawin para sa araw na iyon. Pinili ni Simba na walang ginawa kundi kumain ng mga uod, sa kagalakan ng kanyang mga bagong kaibigan. Nang gabing iyon, tumingala sa mga bituin sina Simba, Timon, at Pumbaa. Habang nagtataka sina Timon at Pumbaa kung ano ang maaaring nasa itaas, ibinahagi ni Simba ang karunungan ni Mufasa. Mababa ang tingin ng mga hari noon sa kaharian. Tinawanan ito ng kanyang mga kaibigan, ngunit si Simba, na nalilito sa pag-iisip, ay umalis upang mapag-isa. Habang siya ay nakahiga,
Ang hangin ay umihip ng ilang balahibo mula sa kanyang mane. Maraming mga hayop ang nagdadala ng balahibo mula sa lokasyon patungo sa lokasyon hanggang, sa kalaunan, umabot ito sa Rafiki. Nang maramdamang buhay at maayos na si Simba, bumalik siya sa kanyang pagguhit, in-update ito, at nagalak. Habang kumakanta at sumasayaw sa kanilang ligtas na tahanan, sina Timon, Pumbaa, at ang iba pang mga hayop, ay inatake at hinabol ni Nala. Bago niya mahuli ang mga ito, tumalon si Simba at sinunggaban siya. Sa panahon ng laban, pinabagsak ni Nala si Simba, na humantong sa kanya sa kapana-panabik na pagkaunawa na ito, ay ang kanyang matalik na kaibigan. Tuwang-tuwa si Nala nang makitang buhay si Simba. Ipinaliwanag na winasak ni Scar ang Pride Lands. Hinimok ni Nala si Simba na umuwi at kunin kanyang lugar bilang hari. Iginiit ni Simba na ito ang kanyang bagong tahanan at nakumbinsi si Nala na tumambay sandali. Habang ipinapakita ni Simba si Nala sa paligid ng kanyang bagong tahanan, napagtanto ni Timon at Pumbaa na ang dalawang leon ay umiibig. Ilang oras na lang bago sila mawalan ng bagong kaibigang walang pakialam sa buhay na may pananagutan. Nang maglaon, tinanong ni Nala kung bakit hindi nag-abala si Simba sa pag-uwi. Nakonsensya pa rin, tumanggi si Simba na bumalik sa bahay, kahit na marinig ang tungkol sa pagkawasak ng Pride Lands. Hinihimok niya itong hamanin si Scar, ngunit si Simba ay masyadong matigas ang ulo at hindi nag-aalala. Mindset, nabigo sa kabuoang kawalan ng responsibilidad ni Simba, nagpa siya si Nala na umalis. Sa ilang, gumagala si Simba mag-isa, naniniwalang hindi niya kailangan ng iba para maging masaya. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya si Rafiki, na sumusunod sa kanya. Sinubukan ni Simba na tanggalin si Rafiki, ngunit hindi aalis ang shaman hanggat hindi nalalaman ni Simba kung sino. Siya ay ang anak ni Mufasa. Inihayag ni Rafiki na si Mufasa ay buhay at naghihintay sa kanyang anak. Sinundan siya ni Simba sa kakahuyan patungo sa isang maliit na lawa. Ipinakita ni Rafiki kay Simba ang kanyang refleksyon, na naging imahe ni Mufasa, at sinabi ni Rafiki, Simba na ang kanyang ama ay nakatira sa kanya. Sa langit, nakita ni Simba ang kanyang ama, na naliliwanagan ng kidlat, at narinig ang kanyang tinig, na nagpapalakas ng loob. Siya na pumalit sa kanyang lugar sa bilog ng buhay bilang hari ng Pride Lands. Ipinahayag ni Mufasa ang kanyang walang katapusang pagmamalaki sa pagkakaroon ng Simba bilang kanyang anak. Tiniyak niya kay Simba na hindi siya aalis. Kailangan lang tandaan ni Simba kung sino siya. Napagtanto ang kanyang layunin sa buhay, tumakbo si Simba upang mahuli si Nala. Sina Timon at Pumbaa ay nasaksihan si Simba na umuungal na may bagong tuklas na layunin. Si Simba at Nala ay bumalik sa Pride Lands, na ngayon ay ganap na nawasak at nawasak. Nang mapagtanto ang lawak ng pinsala, nanumpa sina Simba at Nala na lalaban upang iligtas ang kanilang tahanan. Dumating si Zazu, tuwang-tuwa na makitang muli si Simba. Sumama rin sina Timon at Pumbaa, na umamin na sila, sa katunayan, ay may mga alalahanin tungkol sa kanilang bagong kaibigan. Nang walang malinaw na daan patungo sa Pride Rock, naisip ni Simba na gamitin sina Timon at Pumbaa bilang live na pain para makaabala sa mga hina at akayin sila palayo. Pinagmamasdan ni Rafiki ang plano, kinuha ang isang malaking stick. Sa Pride Rock, muling sinubukan ni Scar na kumbinsihin si Sarabi na maging kanyang reyna, ngunit tumanggi pa rin siya. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na wala lang siya kumpara kay Mufasa, inatake ni Scar si Sarabi sa harap ni ang mga leon. Si Simba ay umuungal para putulin ang laban kay Scar.